Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So kanina isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa live ng Eat Bulaga, at kanina ang nag-opening number po, walang iba kundi po ang tatlong clones natin, si Lucky Robles, si Rochelle Santos, and syempre, ito pong si Roel Carino. Inuna po nila ang segment na Clones Open, na talaga namang in-enjoy ng mga Dappercads natin. Marami po nagtatanong, bakit daw inuna agad ang Clones Open? May nagrereklamo pa nga po kay Bossing Vic Soto na isang Dappercads na ba't wala pa daw pong sugod bahay tapos na daw po siyang maghugas ng pinggan. Kaya naman si Bossing Vic Soto, nagpaliwanag po siya sa live ng National Television. And also may kasama na rin yung shoutout mga Kadabarkads. Samantalang nagulantang naman si Bossing Vic Soto sa kaganapan po sa sugod bahay mga kapatid nang bumungad po sa kanya ang pamilyar na mukha. Walang iba kundi po si Dominador Albiola Jr. Nasa sugod bahay mga kapatid siya mga Kadabarkads. Kaya pala wala siya kanina dito po sa studio dahil nasa sugod bahay mga kapatid pala siya inassign. Ito po ay kaugnay mga Kadabarkads ng bagong segment ng Eat Bulaga dito sa sugod bahay mga kapatid na Heart to Heart, na kung saan binubuo po ito ng Sir Chi at Sir Chess, na kung saan doon po pinagtatagpo mga Kadabarkads yung mga single at pwedeng magmingle. At bumungad nga sa atin yung mga face mask nila na kakaibang atake na may kakaiba pong itsura na mas lalo pong nagpakwela ng naturang segment ng Itbulaga. Panibago na naman to since malapit na nga naman po ang February 14, araw ng mga puso. Samantalang congratulations naman sa sugod bahay mga kapatid dahil parami na naman po ng parami ang kanilang mga sponsors sa kanilang segment. Siyempre, andyan pa rin ang Grain Smart, Hanabishi, at may dumagdag po na Bingo Plus. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol naman dito sa mga singing queens natin na sobrang miss na po ng mga Dappercads. So kanina, naglabas po ang isang SQ mga Kadabarkads ng BTS nila sa kanila pong rehearsal. Medyo mahaba-haba to mga Kadabarkads at kompleto na naman ang mga singing queens natin. So nagkukulitan na naman sila. Back to kulitan na naman po ang mga singing queens natin. Ito nga po ang ginagawa nila backstage. Todo po at puspusan ang kanilang pagre-rehearsal sa malaking pasabog na inihahanda po nila para sa mga Dappercads natin. Alam po kasi ng TBJ Production na hinahanap natin ang mga SQ. Kilala natin ang Itbulaga mga Kadabarkads, always testing the waters. So tinitingnan lamang nila, sinusubok lamang nila ang Dappercads kung hahanapin natin ang mga SQ, effective. Kaya naman panibago na naman pong pasabog na segment ang inihahanda nila para sa mga singing queens natin. Nitong nakaraan nga po, katakot-takot na batikos ang nakuha po ng Itbulaga dahil sa mga singing queens na yan. Diba? Kaya ibig sabihin lamang nito mga Kadabarkads, marami pa ang nagmamahal sa kanila. Kaya kailangan sila po ay nasa Itbulaga. At eto nga po mga Kadabarkads, meron tayong nabasa dito mula ito sa isang page ng Dappercads. Sino sa kanila ang paborito mong pakinggan tuwing tanghalian? Ang grupong ito ay binubuo ng mga mahuhusay na mga awit na madalas nating makikita sa segment tulad ng Therapy. Narito ang mga miyembro. Si Eunice, siya po ang itinuturing na main o pinakasikat sa grupo dahil siya ang kauna-unahang grand winner ng Singit, ang singing contest ng EAT bago ito naging Itbulaga sa TV5. Ann Ferrer, Jen Drelon, Casey Bueno, Samantha Rescal, trivia tungkol sa kanila, sila ang nagbibigay ng buhay at
musika sa simula ng show at sa iba't ibang segment ng mga legit Dabber Gods. Noong huling bahagi ng 2024, naglabas sila ng mga unang single na may pamagat na Oh Baby na produce mismo ni Tito Soto and hopefully masundan pa ito mga ka-Dabber Gods. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga ka-Dabber Gods, ang tungkol naman dito sa pag-decline or pag-back out ni Bossing Vic Soto para po yan sana sa nomination sa PAMAS mga ka-Dabber Gods. Sabi dito ni Attorney Vince mga ka-Dabber Gods mula sa isang write-ups, hindi daw po na-ikonsidera ang pelikulang The Kingdom sa 73rd PAMAS Award na ginanap noong August 22, 2025 sa Manila Hotel. Isiniwalat ito ng kasalukuyang artistic director ng PAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Science na si Attorney Vince Tañada sa MediaCon ng inaugural PAMAS Broadcast Arts Awards noong Enero 28, 2026. Miyerkules sa Acacia Room ng Manila Hotel. So kahapon. Sa PAMAS, kailangang mag-entry. Iyon ang mga pipiliin namin. Paliwanag ni Attorney Vince. Simula nang mag-artistic director at nag-head jury ako sa PAMAS kasi dati rule nila, kailangang mag-entry May mga magaganda, ayaw mag-entry. Nagko-communicate kami, sabi namin mag-entry kayo kasi ini-email namin talaga kasi baka mamaya hindi nila nakita yung post namin. Gusto naman pala nilang mag-entry. Maraming ganon lalo na sa PAMAS per film. Tinatawagan namin at nag-entry naman sila. May isa lang na talagang ayaw mag-entry kahit anong pilit namin. Sige na kasi pwede talaga kayong manalo. Yung The Kingdom last year ayaw nilang mag-entry. Nakailang email kami ayaw nilang mag-entry. Kasi naniniwala kami ang ganda ng production design, ang ganda ng cinematography. Tapos si Vic Soto, naniniwala kami pwede siyang manominate Ayaw. So wala kaming magagawa, ayaw Ang The Kingdom ay joint venture ng APT Entertainment at MQuest Venture at MZ Television Productions. Idinirect ito ni Michael Tobiera. Maliban kay Vic, nasa cast ng The Kingdom sina Piolo Pascual, Christian Reyes Ramirez, si Lucera at Nico Antonio Zion, Cruz Ruby Ruiz, Isa Calzado at Cedric Juan. Nalaman ba nila kung bakit ayaw sumali ng The Kingdom sa 73rd PAMAS Awards? No response. Pero we emailed them. Yung mga importanteng email nila, in-email namin. Sambit po yan ni Attorney Vince. So, hindi natin alam mga ka-Dabber Gods kung bakit ayaw po nilang mag-response dito po sa entry sa PAMAS mga ka-Dabber Gods. Hindi natin kasi alam ang ating isasagot dito. Only Bossing Vic Soto ang makakasagot nito mga ka-Dabber Gods kung bakit ayaw po niyang mag-entry. Hindi po ba? Pero wala naman pong kaso yun mga ka-Dabber Gods Kasi sariling desisyon yun ni Bossing Vic Soto or ng producer or mismong ng The Kingdom. Samantalang sa mga naghahanap naman po ng bagong segment ng Itbulaga na The Age is Right, pinagpahinga muna ito mga ka-Dabber Gods para bigyang daan yung heart-to-heart na segment po sa Sugod Bahay mga kapatid. Pero babalik din sila mga ka-Dabber Gods. So paano mga ka-Dabber Gods, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.